Bakbakan na natin itong mga politikong mga kagaya nitong balimbing, itong si Erwin Tulfo. Ano to? Bumalimbing ka na naman? Okay, kumusta po ang lahat sa ating mga subscriber po na mga datihan sa ating mga subscriber na nagiging kaibigan ko dito pero hindi tayo nagkikita ng personalmente. Ika nga sa Espanyol. Pero pasalamat ako sa inyo dahil nandyan ho kayo lagi. Sa ating mga subscriber ho na bagong pasok ko dito, maraming salamat sa inyo pag-subscribe. Sa ating mga subscriber din po na nandyan lang ho, nagpahipi-hipi ba? Ibig sabihin, mga silent subscriber, marami pong salamat ulit sa inyo sa mga kapwa ko OFW sa lugar na diha sa Pilipinas, sa Bohol. Mayong adlaw ninyo tanan diha. Happy weekend sa ating mga kababayan na mga buong mundo na, sa ating mga kapwa OFW. Gaya ko dito sa ibang gaya ko dito na mga kababayan nandito sa Spain. Magandang gabi po sa inyo. Gabi na ho dito sa amin, alas 10 na ng gabi. So, bigyan ko lang ito ng reaction itong si Erwin Tulfo. Anong nangyari kay Erwin Tulfo dito sa impeachment? Mukhang siya na ngayon nangarag na tapusin daw itong impeachment ni VP Sara. May mga sinasabi siya na gusto niya natapusin na daw itong impeachment ni VP Sara kasi basahin ko na lang. Tapos as usual, yung binabasa ko ay ilalagay ko dyan sa screen. Una natin basahin itong na nakalagay dito sa ABS-CBN. Kulit ang mga alaga ko dito. Itong sa ABS-CBN, ito yon ang nakalagay. Di masyadong kita. Basahin ko na lang para ayan na nakalagay. Blurred pa din. So ilagay ko lang sa screen. Hindi naman ito mahaba. Mamaya may Daily Tribune din ang ilagay natin mamaya. Ay basahin natin mamaya. Ito ay ABS-CBN to galing ha. Kailangan po tapusin kaagad ito kung wala talagang sala. Bakit kailangan pang patagalin? Kung wala namang konkreto at malakas na ebidensya, bakit kailangan pang patagalin? Sabi ni Senador Erwin Tulfo sa isang panayam. Oras niya, nakalagay pa dito, oras niya, hindi oras ng iba. Tulfo wants impeachment trial to focus on charges versus VP Duterte. Dito sa isa naman, dito sa Daily Tribune, ito yung nakasabi naman. Ayan sa Tribune na yan ha. Parehas to ngayong araw na to. Ang dito sa bandang baba, nakalagay pa. Ang kawawa po dito, dito sa impeachment, ibig sabihin, si VP Sara. Aba, ano to ibig sabihin kay Tulfo nito? Kailangan po niyang hustisya as soon as possible. Hindi po yung patagalin natin hanggang Christmas. Kung pwede nga po before Christmas, para ika nga tapos na po ito, mahirap po. Kaya nga magpapasko na ikaw ay may kaso. Apektado na po yung kanyang mga anak. Nakaramdam pala kayo na mayroon kayong pakiramdam pala kayo minsan. So, tanong ko dito kay Erwin Tulfo, ano nangyari sa'yo? Na gusto mo talagang i-trial, gusto niyo talaga na i-impeach itong Vice Presidente. Noon pa naman nung nasa nasa House of Representatives ka pa. Gustong-gusto mo talaga pag-usapan yung impeachment dati. Kapag sabi niya, mayroon ako narinig yan, bulong-bulungan dito sa South Wing, sa North Wing, pag nag-coffee break kami. Ngayon, iba yung tono niya, no? Kailangan niya na daw tapusin nila itong impeachment. O kayo mismo ang magdesisyon dyan sa Senado. Kung nakaramdam ka rin na kung wala man, ako mismo, napanood ko itong mga trial dito, na tinatrial nitong Vice Presidente, wala akong nakita talagang basihan na yung pananakot niya, di umano doon sa mag-asawang Marcos at saka kay Speaker of the House, former pala, Speaker of the House, Martin Romualdez. Wala akong nakikita nun na sapat talagang ebidensya kasi ang pinapapalabasin doon talaga kung sino yung ni-recruit ni VP Sara, hindi man lumabas kung sino yung tao na ni-recruit. Yung mga witness nila, kung napanood ninyo rin, yung kagaya na napanood ko,
I have no knowledge man lang yung sinasabi nun yung Attorney Lutok na yun. Tapos yung isa pa, yung Kalilong, ganun din. Sablay-sablay din ang mga kanyang mga sinasabi. Doon siguro to si Erwin Tulfo na panghinaan ng loob dito sa nangyari doon sa dalawang witness ng NBI ko, no? Kasi yan ang pinakauna nilang sinalang, yung impeachment 4. Kasi yan daw pinakamalakas nila talaga na basihan sa impeachment ni BP Sara. At ito yung pangalawa daw tong susunod nila itong i-open tong sa BIR, itong yung mga account nila sa bangko, yung mga amlak-amlak, yan daw yung pinakamalakas talaga na kaya nga sabi ni di ba ni Luistro na pagdesisyonan nila daw na hindi na isa lang yung ibang mga witness nila kasi doon pa lang daw sa nauna, supisyente na daw yun. Napakalakas daw na mga testimonya yung mga yung mga witness nila. Napanood ko rin naman talaga yun. Sabi ko, paano nila palabasin talaga na nandoon yung sinasabi ni BP Sara na mayroong pananakot. Hindi yun na direct talaga na sinabi niya, pag ako na mayroon akong tao dyan na ito yung yun gusto nilang palabasin pero walang lumabas. Yung mga investigasyon ng NBI, puro sablay-sablay nga eh. Sinong senador ang nagsabi nun? Ito rin si Tulfo at saka itong si yung kapatid niya, si Raffy Tulfo. Kaya siguro to ngayon, biglang nagbago ang isip ni Erwin Tulfo. Naawa daw siya sa vice presidente. May awa pala kayo eh. Sa tagal nyo nang kinawawa yung mga Duterte, sa tagal nyo nang ginawa nyo yung sangkalan sa inyong pamumulitika, yung tatay nga nito, pinakulong ninyo, tapos yung anak nito, 2 beses nyo na in-impeach dyan sa House of Representatives. Tapos ngayon ka lang magsalita na wag nang wag nang patagalin. Para sa akin, mas maganda dito patagalin Para sa akin din Opinion ko lang. Kasi nga, ito nangyari ngayon dito sa mga kakampi ni BP Sara na mga senador, iniunti-unti silang pinagkakasuhan, pinagkukulong. Mas maganda to ngayon kung desisyon na nito sunod araw na tapos ito, butuhan na natin to. Mas maganda para yung iba dyan na hindi pa nahuli makabuto, sigurado naman na yung mga yan hindi talaga bubutos doon na ma-impeach si BP Sara. Kaya gusto ko rin natapusin nyo na yan. Pero yung mo ngayon na bigla kang nagbago, bigla kang bumaliktad sa mga sinasabi mo, nakakapagtaka kung anong mayroon, anong nakain mo, Erwin Tulfo. Ito'y mahirap sa mga politikong ngayon yung galing ka sa ibang profession mo talaga. Yung hindi talaga mga abogado nga eh. Ito talaga, ang masasabi ko talaga, kapag hindi talaga abogado, sa akin talaga, kapag dating ng eleksyon, abogado nang piliin natin. Kasi itong mga to, tingnan mo to si Tulfo ngayon, ang piling abogado. Biglang palit ang opinion nito. Kaya siguro, Lunes, abangan natin, mayroon na naman tong trial sa Lunes. Si Matibag ho, ang kanilang magiging witness. Ano kayang sabi, may mga pasabog daw tong dala to si Matibag sa kanyang pagharap ngayong Lunes. So, linggo bukas. So, abangan ko talaga to sa Lunes. Kaya, plano ako na hindi ako papasok ng Lunes kasi abangan ko tong impeachment na to na si Matibag ang haharap nito. Siya magtapos nito sa dito sa mga recruit daw na mga tao ni BP Sara na mga magiging maghahunting dito kay sa mag-asawang Marcos at saka yung pinsan nila si Martin Romualdez. So kaya gusto ko na talaga itong abangan dito impeachment sa Lunes kung ano talaga ang magiging usapin dito. So si Tulfo ngayon, sunod-sunod na ang kanyang mga noon mismo sa nagsalita to siya, 'di ba? Na doon pa lang nanghihina ng kanyang loob. Kaya siguro to ngayon, nag-iba na. Biglang matamlay na ang kanyang mga sinasabi dito. Kaya ito mga mahirap. Ito, buti na hindi ko sumuporta to nung kumandidato to mga senador. Buti na lang talaga. Kasi magiging kahiya-hiya din ang suporta ko dito sa senador na ito. Questionable nga tong kanyang ang kanyang pagkatao na citizen ba to talaga ng Amerika, Amerikano o Pilipino. Yun lang ang ko dito.
Mismo nga yung pagkatao mo hindi nga malinaw eh. Erwin Tulfo. Ito lang yung tanong ko rin sa'yo. I-clarify mo kung ano ba talaga yung citizenship mo. American citizen o Filipino citizen? Kami, matagal na rin kami dito sa ibang bansa pero hindi naman kami nangarap na magiging citizen din ng mga itong bansa na itong Espanya. Mas magustuhin ko pa talaga ng mga Filipino citizen. Kasi dito na tayo eh. Bakbakan na natin itong mga politikong mga kagaya nitong balimbing. Itong si Erwin Tulfo. Ano to? Bumalimbing ka na naman? Ano to? Papahiwatig ka na naman na mahina talagang ebidensya to? Hindi pa ho tapos ang impeachment ninyo. Tapos nakaramdam na siguro to na mahina talaga ang kanilang ang kanilang mga ebidensya. Yun pa lang yung una ninyong sinalang, yung pinagdedebatihan, pinagtatrial ninyo na mga impeachment. Mahina yun Promise. Kaya abang-abang tayo dito sa Lunes.